ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Salamat Dok! Gising! At sa unang buso po ng ating mga tampok sa Salamat Dok, makakasama po natin si Dr. Erwin Alcazaren, isa po siyang breast surgeon sa The Medical City. Morning, Doc. At dahil ang buwan po ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month, ano po, napapanahong talakayin po natin yung cancer na ito na kadalasang identified po na cancer ng mga babae pero tumatama rin pala sa ilang kalalakihan, ano po? Ang breast cancer o cancer sa suso ang nangunguna ngayong cancer sa babae at lalaki sa Pilipinas. Naungusan na nito ang lung cancer. Ito raw ang pangunahing dahilan ng pagkamatay dahil sa cancer ng mga Pilipino. Tinatayang 3 sa bawat 100 Pinay ang maaaring magkaroon ng breast cancer at 1 sa bawat 100 Pinay ang pwedeng mamatay dahil dito. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa Asia. Ang malungkot, napakababa ng survival rate sa breast cancer sa Pilipinas kumpara sa 80 to 98% sa mga maunlad na bansa. 40% lamang ang sa Pilipinas. Isa si Carla Parasison sa mga pasyenteng breast cancer survivor sa bansa. 2004 nang mapansin ng kanyang asawa na may matigas na bukol sa kanyang kaliwang suso. Hindi niya ito pinansin. Katwiran niya dahil pantay naman daw ang kanyang suso at wala sa lahi nila ang may cancer. Pero nang nagpatingin pa si Carla sa kanyang company doctor, pinayuhan siyang magpatingin sa isang surgeon para makasiguro kung benign o malignant ito. Dahil abala siya sa kanyang pag-aaral, ilang buwan pa ang nagdaan bago siya nagpasuri. Dumoble ang laki ng bukol at kailangan nang ipa-opera. Naoperahan na ako, cancer pala siya. Na very advanced, stage 3C. Very aggressive. Sumailalim si Carla sa 12 cycles ng chemotherapy at 28 araw ng radiotherapy. Huminto siya sa pag-aaral pero tuloy ang kanyang pagtatrabaho. Pero bago matapos ang huling cycle ng kanyang chemo, nalaman na kumalat na ang kanyang cancer sa buto at lymph nodes. Na-depress si Carla sa nangyari. Parang isipin mo, pwede kang mamatay. Hindi ko sabing mamamatay ako, pero pwede, di ba? Pero ang naging malinaw sa akin noon is, dahil bata pa yung mga anak ko, dapat labanan ko. Hirap na nga si Carla sa gamutan, dumagdag pa ang hindi birong gastos. May isang kaibigan na nagboluntaryong gumawa ng isang website, ang ouronlittleway.org. Dito ipinaalam sa kanyang mga kakilala ang kanyang kondisyon. Bumuhos ang tulong kay Carla at lalo siyang naging determinadong mabuhay. How did you learn about the birth? Natapos ni Carla ang pangalawang cycle ng gamutan. March 2009, sa resulta ng kanyang quarterly PET exam, all clear na sa cancer si Carla pero batid niyang maaaring bumalik ang kanyang sakit. Magiging vigilant ka na lang na kailangan sa pinakamaagang panahon, pag may nakitang ebidensya, paggamot ka ulit. Sa ngayon, volunteer coordinator si Carla ng I Cancer Foundation for Media and Information para maibahagi ang naging karanasan sa mga kababaihan at kahalagahan ng early detection para na rin sa pag-asang